Mabilis ang balita mga tol, banat ni pambansang kamao kay Mario Barrios. Sinabi ni Pacquiao kay Senador Jinggoy Estrada, kung basketball ang laban, lamang si Barrios. Pero boxing ang laban namin kaya hindi siya makakalamang. Kung basketball lamang siya. Samantala, ito naman ang prediksyon ng mga former champion sa laban ni Pacquiao. Ayon sa interview ng ES News, sinabi ni Ray Jones Jr. pabor siya kay Pacquiao. Sinabi naman ni Conor Ben gusto niya manalo si Pacquiao at makuha ang WBC. Kakayanin daw ito ni Pacquiao. Ayon naman kay Daniel Jacob na dating nakalaban ni Triple G, Mosley at si Canelo, sinabing pabor kay Pacquiao kahit edad 46 na. Kahit dehado si Pacquiao at natalo noon kay Ugas, marami pa rin ang nagtitiwala sa husay ng ating pambansang kamao. Samantala, Justin Fortune nagbigay ng update tungkol kay Pacquiao. Ayon kay Justin Fortune na conditioning coach ni Pacman, bumili na kayo ng pay-per-view dahil muling makikita ang bagsik ni Pacquiao. Exciting daw ang laban na ito dahil masaksihan natin sa history ng boxing kung paano manalo ang isang 46 laban sa champion na edad 30. Tumutok daw sa laban na ito dahil pwedeng matapos ang bakbakan sa loob lang ng 1 segundo. Ibig sabihin ni Fortune, tumutok sa laban na ito dahil exciting ang bawat suntok at muling patunayan ni Pacquiao kung sino talaga siya. Underdog si Manny Pacquiao dito mga tol, pero marami ang nagsasabi na malayong mas maganda ang kondisyon niya ngayon kumpara sa laban niya kay Yordenis Ugas. Kaya abangan natin ito sa July 19. Sa iba pang balita, may banat din si Kit Thurman laban kay Jaron Butch Ennis na kakakyat lang sa 154 pounds. Sabi ni Thurman, umakyat na si Butch Ennis sa 154. Hindi kami nagkaroon ng laban sa welterweight. Walang masamang laban kapag si Kit Thurman ang kalaban niya dahil laging exciting. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Butch Ennis at hindi siya kumukuha ng matinong kalaban. Ipadala nyo na sa akin si Butch Ennis. Akala mo ba may nagawa ka ng magandang laban dahil tinalo mo si Stanionis bata? Yung tao na yon nakatayo lang sa gitna ng ring, parang pangalan niya Stanionis. Padalhan mo ako ng kontrata at magtutuos tayo sa ring at bigyan kita ng napakagandang laban, baby. Ayan ang payag ni Thurman mga tol. Interesado na labanan si Ennis at gusto agad i-welcome sa 154 pound super welterweight. Kaya napakagandang laban ito mga tol kung maikasa. Bakbakan ni Ennis at Kit Thurman talagang swabe. Sa iba pang balita, Devin Haney katapusan na ng karera ayon kay Brian Norman dahil target niya ito patulugin sa ring. Ito ang sabi ni Brian Norman tungkol kay Haney. Hindi siya parang Tom and Jerry na boksingero. Marunong din siyang magboxing. Marunong siyang umatake at gawin kung ano ang kailangan niyang gawin sa ring. Sa tingin ko magiging maganda ang laban habang tumatagal. Parang may mga hollow blocks ang mga kamao ko. Yung unang suntok ko kay Jin Sasaki sa Japan, bumagsak siya agad matapos kong tamaan. Nasasaktan ko talaga ang mga kalaban ko sa bawat tirada ko. Parang may bato kasi sa gloves ko. Ewan ko, basta kung ang suntok ko ay tumama, parang nababasag. Ayan ang payag ni Brian Norman mga tol. Sinabi pa niya, pakiramdam ko perfect na kalaban talaga si Devin Haney para sa akin. Maganda ang footwork ni Haney. Magaling mag-jab at magaling din siyang gumalaw. Bukod pa doon, napakataas ng boxing IQ ni Haney. Ito ang perpektong kalaban para maipakita ko na isa akong tunay at kumpletong boksingero. Ayan mga tol, believe din si Brian Norman kay Devin Haney dahil isang magaling na boksingero. Pero kailangan daw niya ito i-knock out para sigurado ang panalo. Co-main event ang laban ni Haney versus Brian Norman sa November 22. Main event naman ang laban ni David Benavides versus Anthony Yarde. Okay mga tol, hanggang sa muli.